Ang nilalamang aralin sa video na ito ay ang pagpapatuloy sa epiko ng sinaunang Mali. Ang bahagi ay ang Panday. Ikalawa, mahalagang tanong at sagot ukol sa bahagi ng akda. Narito at pakinggan ang bahagi ng epiko ng sinaunang Mali na Sundiyata. Ang pamagat, ang Panday. Nang oras na iyon ay naroroon si Balafaseke. Humangos siya sa pinakamahusay na panday, si Farakuro, upang magpagawa ng tungkod na bakal. Umupo si Sugulon sa harap ng kanilang dampa. Siya'y tahimik na lumuluha habang sakbibi ng kalungkutan. Binalikan ni Marijeta ang kanyang pagkain na tila walang nangyari. Mayat-maya niyang sinusulyapan ang kanyang ina na bumubulong. Ibig ko ang buong puno sa harap ng aking dampa, ang buong puno. Walang ano-ano, sumambulat ang isang malakas na tinig na humahalakhak mula sa likod ng kubo. Ito'y likha ng buktot na si Sasuma na nagsasalaysay sa kanyang utusan tungkol sa panghihiyang ginawa kay Sugolon. Sinasadya niyang madinig ito ng huli. Mabilis na pumasok si Sugolon sa kanyang silid at tinakpan ang ulo ng kumot upang hindi masilayan ang pabayang anak na abalang-abala sa kanyang pagkain kaysa sa ano pamang bagay. Walang tigil sa pagnanais si Sugolon. Nilapitan siya ng kanyang anak na babae, Sugolon Jamaru, at tumabi sa kanya. "Tahan na ina, bakit ka umiiyak?" Nasimot ni Marijeta ang kanyang pagkain at pilit na kinaladkad ang katawan. Umupo sa malilim na dingding ng kubo sapagkat nakapapaso ang sinag ng araw. Kung ano ang nanunulay sa kanyang kamalayan, tanging siya ang nakakaalam. Ang laksang panday na nasa labas ng maharlikang pader ay okupado ng paggawa ng panat palaso, sibat at kalasag na ginagamit ng mga mandirigma ng Niani. Nang dumating si Balafaseke, ay humiling ng tungkod na bakal. Napabulala si Farakuro. Dumatal na ba ang dakilang araw? Tumpak, ngayon ay isang namumukod na araw. Isisiwalat ang hindi pa nasaksihan sa anumang pagkakataon. Ang puno ng mga panday ay anak ng matandang Sinofairi at kawangki ng ama niya at isa ring manghuhula. Sa kanyang paggawaan ay katakot-takot ang nakaimbak na bareta ng bakal na niyari ng kanyang ama. Lahat ay nagtataka kung saan nakalaan ang mga bakal. Tinawag ni Farakuro ang 6 na baguhang manggagawa at ipinabuhat ang mga bakal upang dalhin sa tahanan ni Sugolon. Nang maibaba ang mga dambuhalang bakal, ang ingay na nilikha nito'y nakapangingilabot. Pati si Sugolon ay nagulantang at napalundag. Pagkatapos ay nangusap si Balafaseke, anak ni Nankumandua. "Naririto na ang dakilang araw, Marijeta, ikay aking kinakausap. Maghan, anak ni Sugolon, ang kristal na Niger ay pumapawi ng mantsa ng katawan, ngunit hindi kayang lipulin ang pang-uusig. Tumindig ka, batang leon, umatungal at ihayag sa palumpong na simula ngayon sila ay may Panginoon." Sumaksi ang mga baguhang panday sa nagaganap. Lumabas si Sugolon at pinanunood si Marijeta. Siya'y painod-inod na gumapang at lumapit sa mga baretang bakal. Sa tulong ng kanyang tuhod at isang kamay, siya'y lumuhod. Samantalang ang isang kamay ay umaabot ng baretang bakal na walang kaabog-abog na itinindig. Hawak ang 2 kamay sa mga bakal habang nakaluhod. Isang nakamamatay na katahimikan ang sumakbibi sa lahat. Mariing pumikit si Sugolon Jeta, kinuyom ang mga kamaot, umigting ang kalamnan. Sa isang marahas na paghila, iwinasiwas ni Jeta ang katawan at umangat ang kanyang tuhod sa lupa. Pinagtuunan ng pansin ni Sugolon ang mga binti ng anak na nangangatal at tila kinukuryente. Pinagpapawisan ng malapot si Jeta sa umaagos mula sa kanyang noo. Buong igting niyang itinuwid ang katawan gamit ang mga paa, subalit biglang bumaluktot at nagbagong anyo ang bakal na hawak. Ito'y naging pana. Biglang umawit si Balafaseke ng himno ng pana.
sa madamdaming tinig. Kunin mo ang iyong pana at tayo ay humayo. Kunin mo ang iyong pana, butihing girero. Nang makita ni Sugolon ang anak na nakatayo, siya'y saglit na naumid. Pagkatapos ay karakarakang humimig ng papuri sa Diyos na naghimala sa anak. Anong rikit ng umaga, araw ng labis na saya. Allah, makapangyarihang Allah, banal na manlilikha. Yaring anak ay may halaga. Ang tinig ni Balafasique ang namalita sa buong palasyo ng nagaganap. Ang mga tao'y humahangos na nagtungo sa kanilang kinaroroonan at ang lahat ay namangha sa nasaksiyang pagbabago ng anak ni Sugolon. Ang inang Reyna ay napasugod din at nang makitang nakatayo si Marijeita, siya'y nangatog at pinanghinaan ng tuhod. Matapos mahabol ang hininga, inalis ni Jeita ang bakal. Ang kanyang unang hakbang ay dambuhala. Napayukod at itinuro ni Balafasique si Jeita, siya'y napasigaw. Ang lahat ay tumabi, tayo'y gumalaw, ang leon ay nabuhay, antelope magkubli. Sa likuran ng niyani ay nakatanim ang munting puno ng baobab. Doon namimitas ng dahon ang mga supling ng nayon para sa kanilang ina. Buong lakas na binunot at pinasa ni Jeita ang puno. Inilagak niya ito sa harapan ng kanilang kubo. Inay, naririto na ang ilang dahon ng baobab para sa iyo. Simula ngayon, ito'y mananatili sa labas ng ating dampa at ang lahat ng kababaihan ng niyani ay tutungo rito upang mangalakal. Nakalakad si Marijeita buhat ng araw na iyon. Hindi na natahimik ang kalooban ng inang Reyna. Ngunit sino nga ba ang makasasalungat sa tadhana? Wala. Ang taong nasa impluwensya ng kahibangay naniniwalang kaya niyang baguhin ang itinakda ng Panginoon. Subalit ito'y binabalangkas niya sa paraang kailanman ay hindi malilirip ng kamalayan ng tao. Sa makatwid, lahat ng hakbang ni Sasuma laban sa anak ni Sugolon ay nawalan ng saysay. Hamakin ang mga nakalipas na panahon at tutulan ang panlilibak sa harap ng madla. Ngayon, ang anak ni Sugolon ay kasimpalasak ng dating pang-aalimura sa kanya. Hindi mabilang ang nagmamahal at nasisindak sa kanyang angking lakas. Sa bayan ng Niyani, walang ibang pinag-uusapan kundi si Jeita. Ang mga inay hinihikayat ang kanilang mga anak na lalaki na samahan si Jeita sa pangangaso o makipaglaro sapagkat nais nilang makinabang ang mga inakay sa tinatamasang kabantugan ng anak ng babaeng magsasaka. Ang pahayag ni Dua sa araw ng pangangalan sa anak ni Sugolon ay nanariwa sa kalalakihan. Si Sugolon ay napapalibutan ngayon ng mataas na paggalang. Sa mga umpukan, madalas na inihahambing ang kayumian ni Sugolon sa kapalalo at masamang hangarin ni Sasuma Berete, sapagkat ang unay isang huwarang asawa at ina kaya't dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin. Pinananaligang kung higit na lumalalim ang pagmamahal at paggalang sa kabiyak at ang pagsasakripisyo para sa anak, ay magiging magiting at matapang ang kanilang anak pagsapit ng tamang panahon. Ang bawat anak ay anak ng kanyang ina, hinding-hindi makahihigit ang anak sa kanyang ina. Hindi katakataka kung bakit si Dankaran Tuma ay walang kabuhay-buhay. Palibhasay ang kanyang ina ay hindi man lamang nagpamalas ng kahit nakatiting na pagpapahalaga sa kanyang asawa. Sa naparam na Haring Magan Konfata, hindi siya nagpakita ng pagpapakumbaba na isinasabuhay ng bawat asawang babae sa kanilang kaisang dibdib. Ginunita ng mga tao ang mga tagpo ng siya'y nanibugho, nayamot at nagbitiw ng mga maaanghang na pananalitang ikinalat laban sa mga kapwa niyang asawang babae at mga anak nito. Kaya't seryosong nagpatibay ng mga tao, sino ang nakakaalam ng misteryo ng Diyos? Ang ahas ay walang bintit paa, ngunit kasimbilis pa ng mga hayop na may 4 na paa. Dumako tayo sa mahalagang tanong at sagot ukol sa bahagi ng akda. Isa-isahin, ano nga ba ang nag-udyo kay Sundiata upang magpursigi siyang makalakad? Marahil ilan lamang ang mga ito sa nag-udyo kay Sundiata upang magpursigi siyang makalakad. Maaari ring hinintay niya ang tamang pagkakataon at panahon upang magamit niya sa tama.
Ilan sa mga dahilan ay maaaring nais niyang ibigay ang puno ng baobab sa ina. Maaring ayaw niyang inaalimura ang kanyang ina na si Sugolon dahil sa kanyang kapansanan. Nais niyang ibangon ng ina sa panghuhusga at kahirapan. Marahil din nais niyang patunayan ang kanyang kakayahan na hindi niya naipapakita sa karamihan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.